Feeling ko sasabog na utak ko. Hindi kinaya ng powers ko at ng mga organs ko yung mga nangyayari. Ang harsh ni Author. Pinahihirapan ako. Sakit na nga sa ulo si Freya, may nabuntis pa tong si Denzel at yung sinabi pa ni Felix na nagpanginig sa laman ko. Ano nang sunod? Ulan ng apoy. Miss Eve, gusto mo ba? Madali ako ng kausap. Scratch that. Ano nang susunod? Ulan ng pogi. Ulan ng pera o ulan ng swerte. Good news naman para maiba. Ang nega kasi ng mga nangyayari. Palakad-lakad ako sa loob ng kwarto. Hindi ko alam kung ano nang dapat kong isipin. Naawa ako kila Denzel, magkakaanak na sila. Kung tutuusin hindi ko na dapat pakialaman yun. Pero ang bata pa kasi nila. Si Denzel ang sunod kay Sin sa pinakabata. Magnegatibo 17 pa lang daw siya next 3 months sabi nila Eman. Ang mga kabataan naman talaga. Wow! Matanda ka na Jay. Alaga naman ako sa paalala ni Lola. Dahil nga pasaway ako dati, hindi niya ako tinitigilan ng sermon tungkol sa mga ganyan ng bagay. Kahit magsigawan na kami sa bahay, hindi pa rin siya titigil. Sa totoo lang, nakakagutom ang pag-iisip. Naisip kong lumabas muna ng bahay at puntahan yung cave na kinainan namin ni Yuri dati. Kinuha ko yung bike ko na pinagtiyagaan ni Tito Jules ayusin. Bago sila umalis buo na ulit at ready na gamitin. Saan ka pupunta? Tanong ni Aris bago ako tuluyan ng makalabas ng gate. Bibili lang. Bored kong sagot. Hindi ko na siya hinintay magsalita. Ipapaalala lang naman niya yung rules kemirut niya. Feeling naman niya susundin ko yun. Manigas. Mabilis ang pagpedal ko. Gusto ko na kasi talaga ng makabili. Pero pagdating dun, close for renovation. Anak ng Tokinawa ng hapon. Paka-effort pa akong magpedal ng mabilis tapos close. Nakakasama naman ng loob tong cave na to nagpedal na lang ako ulit. Kung saan ako pupunta? Hindi ko alam. Mukha nang naliligaw na ako. Pero manalig lang, baka may makita ako ng pamilyar na lugar. May 20 minutes na ata ako ng paikot-ikot. Napapakanta na ako ng ikot-ikot lang. Ikot-ikot ni Sarah Geronimo. Nagumpisa nang mawala ang pananalig ko. Napahinto ako sa tapat ng basketball court. Kinapa ko yung phone ko sa bulsa pero kung hindi ba naman. Arg! Iniwanan ko nga pala ng nakasaksak. Shoot ang names naman. Naiiyak na ako. Paano kung hindi na ako makabalik? May narinig ako nang nagdi-dribble sa court. May tao. Pwede ako nang magtanong kung saan ang papunta sa kalye namin. Pumunta ako sa court habang tulak-tulak yung bike ko. Nakatalikod yung lalaki nang naglalaro mag-isa ng basketball. Tatawagin ko sana pero napahinto ako nang ma-realize kung sino yun. Felix? Lahat yata ng teknike sa basketball na gawa niya at wala nang mintis ang pag-shoot sa bola. Mas lumapit pa ako sa kanya. Naupo ako sa bleacher sa gilid ng court. Basang-basa na ng pawis si Felix at dinig ko na rin yung pagkahingal niya. Bigla siya nang nag-3-point shot. Shoot! Napapalakpak na lang ako dahilan para lumingon si Felix. Galing D. Sabi ko habang nakangiti. Hindi sumagot ang Felix. Lumapit siya sa gift bag niya na nasa hindi kalayuan sa akin. Uminom siya ng tubig at naupo. Magaling ka pala mag-basketball. Hindi pa rin siya sumasagot. Nagmumukha na ako ng tanga dito. Para ako nang papansin na ewan sa kanya. Tapos ka na? Pwede ka na nang umalis? Irita ng tanong niya sa akin. Nagsalubong ang kilay ko sa sinabi niya. Mabilis ako nang tumayo at tumapat sa kanya. Na! Galit ka na kay Aris. Pero bakit kailangan mo kong idamay sa galit na yan? Tumayo din siya at nakipagtitigan sa akin. Kahit malaki siya sa akin, hindi ako pwede nang magpa-intimidate sa kanya. Dahil nakikita ko siya sa'yo. Nakikita ko yung tao nang sumira ng pamilya ko. Pamilya. Ang dami namin niya ng akusa kay Aris. Mamatay tao na maninira pa ng pamilya. Naiintindihan kong galit ka. Pero, hindi. Hindi mo naiintindihan. Tigilan mo na yung pakikialam sa buhay namin na para nang alam mo ang lahat. Nakikialam ako kasi kailangan. Nakikialam ka kasi pakialamera ka. Natigilan ako sa sinabi niya. Masakit din yun para sa akin.
Nakikialam ako kasi may bahagi ko na gusto ng tumulong. Hindi ko alam kung nahalata yun ni Felix, pero bahagya siya ng huminahon. Inamatay ang stepbrother ko dahil sa kanya. Dahil doon naghiwalay yung parents namin. Yun pala talaga yung dahilan. Pero bakit naging kasalanan ni Aris yun? Ano bang ginawa niya? Sorry. Pero hindi ka naman dapat sa akin magalit. Huminga siya ng malalim at naupo ulit. Ginamit niya ng pangsuporta yung tuhod niya para sa siko niya. Bahagyan niya ng kiniskis ang mga palad at tumingin sa sahig. Hindi ko mapigilan. Pakiramdam ko lahat ng malapit sa kanya dapat kong kamuhian. Naaawa ako kay Felix. Pakiramdam ko sobra ng bigat ng pinagdaanan niya. Felix, hindi mo kailangan ng magsalita. Mali ako, hindi dapat kita dinamay. Nakahinga ako ng maluwag sa sinabi niya. Naupo ako sa tabi niya at hinawakan yung bola. Marami kang gusto nang itanong. Alam ko yun. Sabi ni Felix. Pero mas mabuti kung wag muna natin ang pag-usapan. Sagot ko. Kahit katinang-kati ako makakuha ng impormasyon, mas mabuti kung wag muna. Mahirap basahin tong si Felix, baka bigla na namang tupakin. Sorry, Jay. Sorry kung pati ikaw dinamay ko. Para kasi nang nag-flashback sa akin lahat nung nalaman kong magkamag-anak kayo. Okay lang. Mahirap yung pinagdaanan mo. Tumahimik kami pareho. Hindi ko na din kasi alam ang sasabihin ko sa kanya. Siya naman para nang may iniisip na kung ano. Sandali kong pinaglaruan yung bola sa kamay ko. Nagpa-practice ka na ba para sa festival? Tanong ko para maiba yung usapan. Yumiling si Felix. Hindi naman ako kasali sa basketball team. Pero ang galing mo. Sayang yun. Nagpilit ng ngiti si Felix. Kasali sana ko. Pero pinatanggal ako ni Ari sa team. Pagkakataon ko na sana para masama sa pagpipilian ng bibigyan ng scholarship sa college. Kaya lang paano mangyayari yun kung wala ako sa team? Pinatong ko yung bola sa hita ko. Gusto ko nang mag-sorry dahil sa ginawa ni Aris, pero wala namang mababago yun. Isa rin siguro to sa mga dahilan ng galit niya kay Aris. Sana may maitulong ako sa'yo. Sana nga di. Bulong niya. Kinuha niya sa akin yung bola at bumalik siya sa paglalaro. Nanood lang ako hanggang sa mapagod siya at magdesisyon ng umuwi. Tinuro na rin niya sa akin ang daan pa uwi sa amin. Kung iisipin okay na kami pero ang totoo ramdam ko pa rin yung ilang. Siguro magiging maayos kami na kagaya dati pero hindi ko alam kung kailan. Meron lang ako nang naiisip. Kaano-ano ni Felix si Calix at Edrix. Magkakalapit yung pangalan nila. Pagdating sa bahay, si Aris ang sumalubong sa akin. Naka-cross arm siya at masama ang tingin sa akin. Yan ba yung bibili? Inaabot ng 5 oras. Bungad niya sa akin. Naligaw kasi ako. Palusot ko. Pero totoo naman. Naligaw naman talaga ako. Umiling na lang ang Aris at hinayaan ako nang makapasok sa loob. Dumiretso ako sa kwarto at kinuha yung cellphone. Ang dami kong text galing kay Sin at Eman. Meron din ako ng text galing kay Yuri pero hi lang ang nakalagay. Pagdating ng hapunan, wala pa rin si Kuya Angelo, kaya dalawa lang kami ni Aris sa harap ng hapag. Naiilang ako sa kanya. Hindi kasi mawala sa isip ko yung sinabi ni Felix. Tigilan mo nga yan. Galit na sabi ni Aris sa akin. Inaano ba kita? Nakatingin ka sa akin habang kumakain. Nakakailang kaya? Ako kaya yung naiilang. Pakiramdam ko ang dami nang nangyari sa buhay ni Aris mula nang hindi na niya ako kausapin. Hindi ka ba titigil? Ano na naman ba? Kiyekhe. Baliw. Napapraning na ata tong si Aris. Masama ba siya ng tignan? Sa gusto ko siya ng tignan eh. Gusto ko talaga nang malaman yung pinaggagawa ni Aris noon. Kilala mo ba yung kapatid ni Felix? Biglang tanong ko. Tumigil siya sa pagkain pero sa plato niya pa rin siya nakatingin. Anong ginawa mo sa kanya? Bigla niya nang hinampas yung lamesa. Galit niya akong tinignan. Wala ka na doon. Huwag mo nang pakialaman pa yon. Naiipit ako sa away-away niyo. Tapos hindi ako makikialam? Ano gagawin ko? Tatanga.
Tumayo na siya mula sa pagkakaupo at akma ng aalis pero hinarangan ko siya. Tigilan Evie, galit na sigaw niya sa akin. Pero hindi pa rin ako nagpatinad. Ano bang ginawa mo sa section at galit na galit sila sayo? Parang may kung ano nang pumitik sa utak ni Aris at bigla na lang niya ko, hinawakan sa braso at tinulak pasandal sa pader. Percy. Percy ang pangalan ng kapatid ni Felix. At hindi ko kasalanan na namatay siya. Sasagutin ko sana siya pero nagulat ako nang mailuha ng pumatak mula sa isang mata niya. Binitiwan niya ako at mabilis na naglakad palabas ng dingding. Umiiyak siya. Bakit? Ano nang ibig sabihin nun? Ngayon ko na lang ulit nakita nang umiyak si Aris. Napaupo ako sa sahig. Pakiramdam ko mali yung ginawa ko. Nagilty ako bigla. Hindi ko naman sinasadya. Gusto ko lang malaman yung totoo. Sorry Aris. Tagu-taguan maliwanag ang buwan. Pagbilang kong 3 nakatago na kayo. 1, 2, 3, kanta ni Sin habang nakaharap sa pader at nakatakip ang mata. Wala kasi kami ng teacher ngayon kaya naman naisipan nilang maglaro. Masyado pa kasing maaga para magluto ng lunch. Game! Sigaw ni Sin at hinanap na yung mga kalaro niya. Habang sila busy sa paglalaro. Ako ito, nakatanga sa kung saan habang nakaupo sa sahig sa may pinto. Jay! Umayos ka nga ng upo. Utos ni Yuri. Hindi ko siya pinansin. Wala akong paki sa pwesto ko. Masarap pumwesto dito sa may pintuan, medyo malakas ang hangin. Jay! Umayos ka. Nakikitaan ka na. Ulit ni Yuri. Tumayo na lang ako at pinagpagpag ang palda ko. Istorbo naman kasi tong Yuri na to ang sarap ng upo ko at ang lalim ng muni-muni ko. May problema ka ba? Tanong niya sa akin. Meron. Marami. Walay. Bored kong sagot. Pero ang haba ng nguso mo dyan. Napahawak naman ako sa nguso ko. Nakapout nga ako pero hindi mahaba. Sino itong Yuri na to? Magsabi ka na. Ano ba kasi yun? Tanong niya ulit. Makulit din. Huminga ako ng malalim. Ayoko sana nang magsalita pero alam kong hindi ako titigilan itong si Yuri. Si Aris kasi. May nangyari ba kay Aris? Umiling ako. Pakiramdam ko kasi may nasabi ako ng hindi maganda. Bigla na lang siya nang umiyak. Tumawa ng mahina si Yuri. Seriously? Aris cried. Akala ata niloloko ko siya. Pinag-uusapan lang namin yung kapatid ni Felix. Ano nga ulit pangalan nun? Percy. Percy. Yun. Paliwanag ko. Napatingin ako kay Yuri. Hindi kasi siya sumagot sa sinabi ko. Naging seryoso yung mukha niya. Para bang may nasabi ako na hindi maganda. Bakit niya siya pinag-usapan? Seryoso ng tanong niya sa akin. Bakit nga ba? Nakausap ko kasi si Felix nung umaga, sinabi niya sa akin yung tungkol sa kapatid niya. Tapos nung gabi, nabanggit ko kay Aris. Ayun, nag-away kami. Tumahimik ulit si Yuri. Para bang meron siya nang iniisip. Bakit? May problema ba? Tanong ko. Bigla niya akong hinawakan sa ulo at ginulo yung buhok ko. Makipaglaro ka muna kila Sin. Utos niya sa akin. Pumasok siya sa loob ng room at lumapit kila Kiefer. Hindi ako sigurado sa nangyayari pero baka mas mabuti nga nang sumali muna ko kila Sin. Naglakad-lakad ako para hanapin sila. Umikot na ako sa gilid ng building ng section pero hindi ko makita yung mga luko. Babalik na sana ko sa room ng EA marinig ako ng sigawan. Len Hughes. Pakinggan is naman niya eh. Parang boses ni Denzel yung isa pero hindi ako sigurado dun sa kausap niya. Hinanap ko kung nasan sila. Sa likod ng malaking puno ko sila natagpuan. Si Denzel nga yung isa at si Canvas Negatibo 2 na naman yung kaaway niya. Malapit na akong mapuno sa'yo. Sigaw ni Denzel. Denzel naman. Maawa ka naman sa'kin. Paano na ako? Paano na yung magiging anak natin? Sabi ni Canvas 2 at umiyak na naman. Eto na naman sila. Hindi ko maintindihan yung pinag-aawayan nila. Pero nakakaawa yung itsura ni Canvas 2. Kalat-kalat na kasi yung makeup niya.
Hindi nga ako sigurado kung sakin talaga yan eh. Napataas ang isang kilay ko doon. Yan ang sinasabi ng mga lalaki ng Putrejez na ayaw panindigan yung ginawa nila. Kiyefe. Kiyefe. Ang kapal ng mukha mo. Alam mo namang sayo ko lang binigay ang sarili ko. Lalo pang lumakas ang pag-iyak niya. Hinampas-hampas na rin niya si Denzel. Umalis ka na nga. Huwag ka na nang magpapakita dito. Sigaw ni Denzel. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumapit na ako sa kanila. Mali nang mali kasi yung ginagawa nitong si Denzel. Denzel. Tawag ko sa atensyon niya. Halata na nagulat si Denzel at tinignan naman ako ng masama ni Canvas Negatibo 2. JJ. Anong ginagawa mo dito? Tanong sa akin ni Denzel. Pwede umalis ka na dito. Hindi mo nakita nag-uusap kami? Sigaw sa akin ni Canvas Negatibo 2 dahilan para tignan siya ng masama ni Denzel. Wag mo nga nang sigawan si Jay. Umalis ka na dito. Tinignan ako ni Canvas Negatibo 2 mula ulo hanggang paa. Humarap siya kay Denzel. Siya ba dahilan kaya ayaw mo kong panagutan? Tanong nito. Napasinghap na lang si Denzel sa galit. Mukha nang napipiko na talaga siya dito kay Canvas Negatibo 2. Hindi ako. At kung ano man yung pinag-uusapan nyo. Wala ako nang alam. Bored na sagot ko. Gusto ko lang kausapin tong si Denzel. Pareho sila nang naguluhan sa sinabi ko. Kaya naman bahagya ako nang lumapit kay Denzel at kinultukan siya ng malakas sa ulo. Aray! Para saan yun? Tinignan ko siya ng masama. Bakit ganyan ka makipag-usap sa babae? Hindi mo naiintindihan, Jade. Sagot niya sa akin habang hinihimas ang ulo niya. Ipaintindi mo. CJ. Explain. JJ. Kasi ini. Umiwas siya ng tingin. Ayaw niya ko ng panagutan. Singit ni Canvas Negatibo 2. Pwede ba? Hindi nga sa akin yan. Umalis ka na nga dito. Sigaw na naman ni Denzel. Denzel. Tinignan ko siya ng masama. Bumalik ka na sa room. Ayaw sana nang niya ng sumunod pero pinandilatan ko siya ng mata. Nag-iwan muna siya ng natalim na tingin kay Canvas Negatibo 2. Nang mawala sa paningin namin, hinarap ko na ulit tong isa. Mahilig ka nang makialam, di ba? Kausapin mo si Denzel. Sabihin mo panagutan niya ko. Sabi niya sa akin habang patuloy sa pag-iyak. Makautos naman to. Close tayo. Wag mo nga ako ng utusan. Tumigil ka sa pag-iyak. Baka kung ano nang mangyari sa baby mo. Bahagya siya ng tumahan at pinunasan ang muka niya. Ngayon ko lang napansin na tumaba nga siya mula nung huli namin ang pagkikita. Nakikita ko siya palakad-lakad kasama ng mga classmate niya pero sandali lang yun. Hindi ko rin naman siya pinagmamasdan, syempre naiinis ako sa kanya. Alam na ba to ng magulang niyo? Tanong ko. Wala ako ng magulang. Inis na sagot niya sa akin. Sino ang pinagsabihan mo tungkol dyan? Umiwas siya ng tingin at hinawakan ang tiyan niya. Si Freya, pero pinagtawanan lang niya ako. Hindi daw ako marunong kaya nabuntis ako. Wow! True friend. Ayos. Galing ng tropa mo, nakatulong siya. Sarkastiko kong sabi. Nagsimula na naman siya ng umiyak. Medyo natakot ako baka kasi may nasabi ako ng hindi maganda. Hala. Huwag kang umiyak. May nasabi ba akong hindi maganda? Huwag ka nang umiyak. Ano di? Arg. Hindi ko alam pangalan niya. Binansagan ko lang siya ng Canvas Negatibo 2. Grace. Grace ang pangalan ko. Sabi niya habang pinupunasan ang luha niya. Tumahan ka na. Kakausapin ko si Denzel. Kung kailangan ng balian ko siya ng buto gagawin ko. Tumango siya sa akin. Sabay na kami nang naglakad pabalik sa room pero hindi dun ang punta niya. Dun lang siya dumaan. Pagpasok sa loob, nilapitan ako ni Sin, andito na pala to. Bakit kasama mo yung alipors ni Freya? Tanong niya sa akin. May tinanong lang. Sagot ko. Napatingin ako kay Denzel. Hindi ko alam kung ako ba dapat ang kumausap sa kanya tungkol doon. Pero siguro mas maganda kung mas matured na tao ang kakausapin niya. Si Kuya Angelo kaya?
Baka masermunan lang siya. Kawawa naman pag nagkataon. Tinignan ko sila Yuri na busy ng busy sa pakikipag-usap kay Kiefer at Felix. Si Yuri na lang kaya? Pwede rin kaya lang. Parang hindi. Baka kagalitan lang niya si Denzel. Si Kiefer. Mas lalong hindi. Baka bugbugin pa niya si Denzel. Wala ding saysay kausap tong hari ng mga ulupong. Napatingin ako sa table sa tabi ng table ko. Kung saan nakapwesto si David at kasalukuyan ng natutulog. Si David. Mature na mag-isip tong isa na to, hindi rin niya kakagalitan si Denzel at hindi rin niya babanatan. Si David na lang talaga. Lumapit ako sa kanya at ginising siya. Sagot niya sa akin habang pupungas-pungas. Kain tayo mamaya. Aya ko sa kanya. Takanya ko ng tinignan. Inaaya mo ba akong magkipag-date? Tanong niya. Medyo napalakas yung pagkakasabi niya kaya agad kami ng pinagtinginan. Lumapit na rin sa amin si Sin, mag-date kayo? Hindi sana ang isasagot ko kaya lang baka magsisama naman sila. Si David nga lang ang kailangan ko ng makausap. Alanganin kong sagot. Sama ako. Sigaw ni Sin, hindi pwede. Bakit si David lang inaaya mo? Tenjin naman. Si David nga lang ang kailangan kong makausap. Dapat ako din. Dagdag pa ni Sin, natampal ko na ang sarili kong noo. Napakakulit nitong bata na to. Hindi magpapaawat. Tinignan ko si David na mukha ng inaantok pa rin. O okay lang ba kung kasama si Sin? Tanong ko. Tumingin naman siya kay Sin bago muling humarap sa akin. Okay lang. Ako na lang pipili ng lugar. Sabi niya at dumukdok ulit para matulog. Tinignan ko si Sin na may alanganing ngiti. Tuwa ng tuwa naman ang wala ng hiya kasi kasama siya. Paano ko kakausapin si David nang hindi naririnig ng isang to? Madaldal pa naman siya, sure ako nang ikukwento niya sa iba kapag nalaman niya yung pag-uusapan namin. Napatingin naman ako sa paligid ko. Lahat sila sa amin nakatingin. Para bang big deal yung pinag-usapan namin. Yung tingin ni Yuri at Kiefer ang tumatak sa akin. Kinilabutan kasi ako agad. Type mo ba si David? Sabi ko kakain lang. Wala ako nang sinabi na mamasyal sa peste ng amusement park. Hindi ko alam kung sino ang impakto ang sumapi kay David at dinala niya kami ni Sin dito. Ito naman ang isa, tuwa ng tuwa. Ayoko na. Sabi ko habang nakikipaghatakan kay Sin, isa ng rides pa. Sabi niya at pilit ako ng hinatak papunta sa roller coaster. Ayoko na talaga Hindi na kaya ng katawan ko. Sabi ko na maihalong pagmamakaawa. Binitiwan ako ni Sin at napakamot na lang sa ulo niya. Ang hina mo naman. Putreges. Mahina pa ako sa lagay na to. Pang-anim na rides na ata tong gusto niya ng sakyan namin. Partida. Makabaliktad sikmura pa yung mga sinasakyan namin Ikaw na lang muna yung sumakay. Babantayan ko muna si JJ. Sabi ni David. Tumango ang Sin at nakipila sa rides na gusto niya. Naupo muna ako sa isang bench. Pakiramdam ko na bugbog ang katawan ko. Gusto mo ng tubig? Alok niya sa akin ng hawak niya ng bottled water. Umiling ako. Hindi tubig ang kailangan ko. Buti na lang pumayag si Sin na mag-rides mag-isa. Kailangan ko na talaga ng kausapin tong is David. David, tawag ko sa kanya. Paano kapag nabuntis mo yung girlfriend mo? Di papanagutan ko. Magpapakasal kami kung gusto niya. Mabilis niya nang sagot sa akin. Buti pa siya ganun yung pag-iisip. Bakit mo natanong? Dagdag niya. Si Denzel kasi Ayaw pa rin niya ng panagutan si Grace. Tanong niya na kinabigla ko. Alam niya. Alam mo na rin yun? Tumango siya at naupo sa tabi ko. Narinig ko sila nang nag-aaway. Ano nang ginawa mo? Kinausap mo siya. Yung mailing si David. Ayoko siya nang kumprontahin. Hihingi ng tulong si Denzel kung kailangan. Pero kawawa naman si Grace. Iyak na nga ng iyak dahil sa ginagawa niya. May dahilan si Denzel. Hindi siya ganong klase ng tao. Hindi niya tatakbuhan ang problema. Napaisip naman ako dun. Tama siya, para nang wala sa bokabularyo ng mga ulupong na yun ang tumakbo sa responsibilidad. Naaawa na ako kay Grace.
Kausapin mo naman si Denzel. Sa ganito ng sitwasyon, lalaki sa lalaki dapat dahil iba ang point of view namin ng mga babae sa ganyan. Bahagyan ang tumawa si David. You sound so matured. Ako? Sound matured. Talaga? Yeah. But if you want me to talk to Denzel, I will. Hindi ko nga lang ma-promise na magbabago yung isip niya agad. Okay lang yun. Baka sakaling buksan niya ang isip niya at makisip ng pwedeng gawin. Okay lang. Bukas na bukas din dapat makausap mo na siya. Bukas? Bakit hindi pa ngayon? Taka ko siya ng tinignan. Ngayon talaga? Nasa amusement park pa kami. Ano ng oras na kaya? Andito pa tayo. Bukas na lang. Di papuntahin natin sila dito. Ha? Pagkasabi niya yun bigla na lang niya nilapit ang muka niya sa akin. Halos mapahiga ako sa armrest ng bench sa paglayo lang sa kanya. Di David. Dry na yung lips mo. Gusto mo basain natin? Bigla na lang uminit yung pisngi ko. Ano ba trip nito? Jossam. Yung puso ko. May iye ka uy. May bigla nang lumipad na basyo ng coke in can sa ere. Mga 3 or 5, tumama yung isa sa ulo ni David kaya dumiretso siya ng upo. Ganon din ang ginawa ko at tinignan ang pwede ng panggalingan ng mga lata. Saan galing yun? They're here, sabi sa'yo ngayon na lang natin kausapin eh. Ano? Hindi ko maintindihan sinasabi niya. Ano bang sinasabi mo? Tanong ko sa kanya. Kanina pa nila tayo sinusundan. Maybe, before we even leave the school they already did. Ha? Sinusundan kami? Tumingin ako sa likod namin. Wala ako nang makita na pamilyar sa akin. Meron mga taga-Ivis pero kakaunti lang. Hindi sila lalabas. Paano mo naman nalaman na sinusundan nila tayo? Tanong ko habang patuloy pa rin sa paghahanap. Instinct. Proud niya ng sagot. Instinct daw. Tara hanapin na natin sila. Aya ko kay David. Pero hindi siya gumalaw sa kinaupuan niya. Nakangiti lang siya habang nakatingin sa isang rides. Palabasin na lang natin sila. I'm too tired to play hide and seek. Sabi niya at mumiti. Minsan hindi ko magets tong David na to nahahawa na ata kila Kiefer. Tumayo siya at lumakad papunta sa pila ng roller coaster. Papalapit din sa amin si Sin, mukhang kakababa lang din niya galing sa rides. Hindi ka sumama. Ang saya kaya. Bungad niya sa akin. Naku. Ikaw na nasiyahan. Gusto niyo nang kumain? Tanong sa amin ni David. Pareho kami nang nagnod ni Sin, yan talaga ang gusto ko. Pagkain. Pagkain. Dinala kami ni David sa Tsemse, wow. Pizza. Kaya lang baka kulangin yung dala ko. Patay gutom pa naman tong kasama namin. Pepperoni sa akin. 2. Sigaw ni Sin na nagpatawa sa babae ng crew sa counter. Hihi. Pasensya na kung maingay tong kapatid ko. Sabi ko. Sinabi ko na lang na kapatid ko para wala nang usap. Baka kung ano isipin kapag sinabi kong classmate ko lang. Iisipin delay ako sa klase kasi classmate ko bata. Ayoko ata nun. Okay lang po. Cute nga po niya eh. Sabi nung babae sa counter. Umorder na kayo. Ako na lang magbabayad. Singit ni David. Umiti ako. Sabi mo yan ah. Nagnod naman ang David. Agad ako nang tumingin at lumapit sa counter. Libre men. Libre. Pepperoni din po. Saka fries. Tapos Coke. Umiti naman yung babae sa counter. Si David naman ang nagsabi ng order niya. Matapos makuha yung order namin, naupo kami malapit sa bintana. Nakita ko sila Yuri, kasama sila nung iba. Sabi ni Sin habang kumakain. Kailan mo sila nakita? Nung nasa rides ako. Malapit sa pwesto nyo kanina. Nagtinginan kami ni David. Totoo nga, andito nga ang mga loko. Pero hindi ko muna sila iintindihin dahil masarap ang pizza. Pero ano naman ang trip ng mga yun at sinundan kami? Kasama ko naman sila David at Sin, pagkatapos kumain, nag-aaya na naman ng panibagong ride si C. Kakakain lang namin, gusto yata ng isuka ko lahat.
Ayoko. Ikaw na lang. Ikaw na lang si. Hihintayin ka na lang namin ulit. Sabi ni David. Walang nagawa si Sin kundi ang pumila sa rides na gusto niya mag-isa. Pirate Ship ang title ng rides. Nakasabit sa 4 na poste na nakahugis triangle yung barko at dinuduyan ng malakas. Nakatayo lang kami ni David sa hindi kalayuan. Paano nga natin ulit sila papalabasin? Tanong ko kay David. Ganito di. Sagot niya at hinawakan ang isang kamay ko. Napatingin ako sa kanya at hinawakan naman ng isang kamay niya yung pisngi ko. Hinimas-himas niya yon gamit ang hinlalaki niya. Di David di. Don't worry. I'm not going to kiss you. I have a girlfriend, remember? Tipid na tango ang sinagot ko sa kanya. Hindi ko nakakalimutan yon, cute kaya ng girlfriend niya. Hindi ko nga lang alam ang pangalan. Now, close your eyes. Utos niya. Pumikit ako kagaya ng gusto niya. Aaminin ko, wala ako ng feelings kay David pero hindi ko mapigilan ng hindi kabahan. Hindi na normal ang paghinga ko. Sa bawat segundo na wala ako nang nakikita at nararamdaman lalong nagmamadali ang puso ko sa pagtibok. Relax, Jay. Bulong niya, dahilan para maramdaman ko ang hininga niya na malapit lang sa labi ko. My goodness. Palpitate. Pero yung sunod na nangyari ang hindi ko inaasahan. May kamay na bumatak sa akin palayo kay David. Napadilat ako at nagulat nang makita ang mga kaklase namin ng ulupong na nakapaligid sa amin. What the? Hawak nila Kit at Kalik si David. Si Kiefer naman ang nasa gitna namin na hindi maipinta ang muka. Tinignan ko yung may hawak sa akin na si Yuri pala. May kakaiba sa itsura niya. Para siya nang nagpipigil ng galit. Mukha tuloy siya ng natatay. Gago ka, David. May girlfriend ka, diba? Galit na sigaw ni Yuri. And so? Nang iinis na tanong ni David. You're out of your mind. Sabi ni Kiefer sa kanya. Ano nang meron? Tanong ni Sin na kumakain pa ng cotton candy. Kala ko nag-rides to. Bakit may hawak siya ng pagkain? Say. Kala ko wala kang pera. Tanong ko. Wala nga. Nilibre lang ako ng mga babae dun. Sagot niya sabay turo sa grupo ng kababaihan na kinikilig pa habang kumakaway sa kanya. Inuna mo pa yung cotton candy na yan kesa bantayan tong si JJ at David. Galit na tanong ni Kiefer. Bakit ko naman sila babantayan? Walang muang na tanong ni Sin, muntik nang mag-kiss tong dalawa. Sagot ng isa sa mga ulupong. Natigilan si Sin at nabitawan ang cotton candy ng hawak niya. Nagpabalik-balik ang tingin niya sa akin at kay David. Hindi mo siya pwede nang halikan. Sigaw niya kay David. Bakit naman? Tanong ni David. Ako muna dapat. Sagot ng wala ng hiya at bigla na lang umuso habang palapit sa akin. Malakas na palatok sa ulo ang binigay ko sa kanya. Loko kasi. Kala ko kung bakit, kalokohan na naman pala yung dahilan niya. Sabi niya habang hinihimas ang ulo. Puro kakalokohan. Nilipat ko yung tingin ko sa mga ulupong. Bakit kayo nandito? Sinusundan niyo ba kami? Bigla silang umiwas ng tingin. Kanya-kanya ng arte, meron pang nagsitsek ng dahon sa puno. Meron ding sinisipa-sipa yung sahig. Tanging si Kiefer at Yuri lang ang nakatingin sa akin. Kasi inaya mong makipag-date si David at Sin pero kami hindi. Sagot ng isa sa kanila habang nakayuko. Yun lang. And to make sure na walang gagawin ng kalokohan si David. Dagdag ni Yuri sabay tingin ng masama kay David. Wala naman ako nang ginawa. Sagot ni David sa kanya. You almost kissed JJ. Galit na sabi ni Yuri. Bakit nagagalit ka? Tanong ni David. Bakit para nang nagagalit siya? Bahagyan ang namula si Yuri kaya napatitig ako sa mukha niya. Anong meron? Horror house tayo. Sigaw ni Sin at ng iba. Kayo na lang. Ayoko. Sagot ko sa kanila. Mga animal. Ang isi nila nang pupunta dito at susundan kami. Tapos para nang nagsiselos pa silang hindi ko sila inaya. Sasama ka. Sigaw nila. Inirapan ko naman sila.
Kahit ayoko sa horror house, wala ako ng choice. Hindi papayag tong mga to na hindi ako sumama. Naniniwala ka na? Bulong sa akin ni David. Ikaw na may instinct. Sagot ko sa kanya at mumiti. Ang kailangan na lang namin ng gawin ay humanap ng tiyempo para makausap si Denzel. Napatingin ako kay Yuri na tahimik lang. Para kasi siya nang napahiya kanina na hindi namin maintindihan. Buti na nga lang at nagkasundo-sundo kami na mamasyal na lang ng sama-sama. Feeling naman nila ililibre namin sila. Manigas? Nagpapalibre lang din kaya ako. Napatingin naman ako sa malaking Ferris wheel. Medyo malayo pa yun sa pwesto namin pero dahil sa sobra ng laki. Kita ko na sa pwesto namin. Sakay tayo dun mamayad. Sabi ko sabay turo sa Ferris wheel. Wag na. Umuwi na tayo pagkagaling sa horror house. Sabi ni Kiefer. Tinignan ko siya ng masama. Umuwi ka kung gusto mo. Basta ako sasakay dyan. TFF. Yan naman yung mahiwagang teeth. Nakakabusit talaga tong lalaki na to kahit kailan ang lakas ng saltik sa utak. Nakarating kami sa horror house. Entrance pa lang parang gusto ko na umuwi. Tenjin. Alam ko namang tao lang at machinery yung nasa loob niyan. Meron ako ng ibang kinatatakutan. Overacting. Hindi ko napigilan yung sarili ko kanina. Don't know, but have this weird feeling in my stomach and immediately get mad. Kainis. Hindi tuloy ako makatingin kay JJ. Nahihiya ako, baka kung ano isipin niya dahil ang isi ko. Nakapila na kami sa entrance ng horror house. Kailangan daw kasi nang maghintay ng 0 minutes bago magpapasok ng panibagong grupo. I decide to look at JJ. She looks so scared, no. She looks so bothered. Para bang meron siya ng iniisip. Gusto ko sana siya ng lapitan pero baka kung ano isipin ng mga to sininyasan kami ng crew ng horror house na pumasok na. Nakapila pa kami. Nakagitna si Jay sa aming lahat. Sa una ng hallway pa lang nagkatakutan na. Biglang na lang sila nagsigawan. Halos mabasag ang eardrum ko. Itay. Ouch. Sinubukan kong tignan si JJ pero hindi ko siya makita. Until they decided to run because of something. Bakla ba tong mga to? Sinubukan kong hindi umalis sa pwesto ko dahil gusto ko sana nang puntahan si JJ. Yung nga lang hindi ko siya makita, masyado ring makipot ang daan kaya natangay ako ng mga tumatakbo. Huminto kami sa medyo maluwag na hallway. Naghabol muna ko hangin. Nahihirapan ako ng huminga sa lugar na to, guys. Si JJ. Tanong ni Sin, agad kong niligid ang paningin ko pero wala nga siya. Hindi ko rin makita si David at Kiefer. Wala din si Denzel at Erin. Saan sila napunta? Tanong nila. Sinubukan kong balikan yung hallway na pinanggalingan namin pero sarado na yung pinto. Crap! Hindi na tayo makakabalik. Kailangan nating dumiretso. Sabi nila. But need to get back. Paano kung ituloy ni David ang balak niya kanina nang halikan si JJ? Hey. Ever do I feel this shit? Ever do I have to feel this? Pakiramdam ko mababaliw ako. This is not normal. I'm feeling jealous. Hindi ako makagalaw. Pakiramdam ko may susugod sa akin or mananakit. Hindi ko alam kung bakit ko nararamdaman to pero ayoko nito. Get up. Sigaw sa akin ni Kiefer. Ayoko. Tumayo ka na. Sigaw ulit niya. Tumayo ka dyan. Yan naman. Nagsisimula na naman. Hindi ko sigurado kung saan galing yon. Hindi kay Kiefer, hindi sa horror house na to at hindi sa ibang tao. Palamunin ka. Sa iisip ko. Wala nang kwenta ng bata. Hindi. Tumigil ka. Humanda ka sa akin. JJ. Get up. Sigaw ulit ni Kiefer. Bigla na lang niya ako hinawakan sa braso at hinatak pa tayo. Bigla na lang ako nang natakot at may kung ano sa akin na nagpanginig ng laman ko. Huwag niyo po akong sasaktan. Sigaw ko kay Kiefer. Hindi ko alam kung saan galing yun at kusa na lang lumabas sa bibig ko. Ano nang sinasabi mo?
Sabi niya at humigpit ang hawak sa braso ko. Bakit nanginginig ka? Ano bang nangyayari sa'yo? Uumalis na tayo dito. Please. Pakiusap ko sa kanya. SIGT. Bibitawan na sana niya yung braso ko pero bigla kong hinawakan ang kamay niya. Bakit? Tanong niya. Wag mo kong bitawan. Alam kong naguguluhan siya. Kahit ako naguguluhan din, hinawakan niya yung kamay ko at pinag-iterwind yun. Bahagya ako nang lumapit sa kanya at hinawakan ng isang kamay ko yung braso niya. Hindi ko mapigilan. Kasalanan to ng takot na nararamdaman ko. Makalabas lang ako dito, hindi na talaga ako babalik. Naglakad na kami at pumasok sa panibagong hallway na may ibang disenyo. JD. Tawag sa akin ni Kiefer. Pwedeng lumayo ka ng kaunti. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero hindi ko ginawa. Natatakot pa rin kasi ako, hindi sa mga multo dito sa horror house, kundi sa mga multo sa utak ko. JD. Tawag ulit ni Kiefer. Yung braso ko. Nakadikit na sa dibdib mo. Pinakiramdam ko yung dibdib ko at totoo nga, nakadikit na sa braso niya. Bahagya ako ng lumayo. Baka isipin niya na idinidikit ko talaga. Kiefe. Habang naglalakad, may narinig ako ng mga sigawan ng lalaki. Para ng boses nila Sin, ibig sabihin, malapit lang sila sa amin. Sila Sin yun. Sabi ko at bumitaw kay Kiefer. Tatakbo na sana ako sa susunod na hallway nang bigla nang magsara yung pinto sa likod ko dahilan para mahiwalay ako kay Kiefer. JJ. Sigaw ni Kiefer mula sa kabila. Kiefer. Sigaw ko at nag-uumpisa ng mamuo ang luha sa mata ko. Lumayo ka, Jay. Sisipain ko yung pinto. Sigaw niya. Bahagya ako ng lumayo at dinig ko yung malakas na balabag sa pinto. Pero hindi man lang natinag or kahit gumalaw yung pinto. Isay, sigaw ni Kiefer. Kiefer. Natatakot ako. Sigaw ko at tuloy-tuloy na tumulo ang luha ko. No. Don't be scared. Sigaw niya. Sinubukan kong sipain yung pinto pero wala pa ring saysay. Jay. I will search for another way. Ha? Wag. Wag mo kong iwan dito. Jay. Walang mangyayari kung mag-uusap lang tayo dito. Hahanap ako ng ibang daan. Hahanapin kita. Hahanapin kita. Bahagya ng gumaan yung pakiramdam ko nung marinig ko sa kanya yun. Hindi ko alam kung bakit. Jay. Naririnig mo ba ako? Okay. Aalis na ako. Nawala na akong narinig mula sa kabila. Napaupo na lang ako sa sahig. Hahanapin daw niya ako kaya wala nang dahilan para matakot ako. Napatingin ako sa paligid ko. Puro mga nakakatakot na maskara at meron pang mga sapot-sapot ng gagamba. Nakakatakot nga pero mas natatakot ako sa pwedeng mangyari sa akin. Ayoko na ulit marinig yung mga boses na yun. Para silang bahagi ng nakaraan ko pero hindi ko naman maalala. May narinig ulit ako ng sigawan ng mga lalaki. Hindi ako sigurado kung sila Sin pa rin yun pero isa lang ibig sabihin nun. May malapit na grupo sa akin. Kahit ayoko nang umalis sa pwesto ko, napilitan ako ng tumayo at maglakad. Dahan-dahan ang naging kilos ko hanggang sa may nalaglag na manikin sa harap ko. Medyo nagulat ako pero ako nagpatinag. Kailangan ko mahanap yung grupo na yun. Hanggang sa may bigla tumulak sa akin na kung ano. Natakot ako kaya agad ako nang tumakbo. Kung saan-saan ako sumuot, meron pa akong napasukan na kwarto na may headless body at parang burol kaya napilitan ako lumabas at magtatakbo ulit hanggang sa may mabunggo ako. Auhi! Sabi nung nabunggo ko. Bumangon ako at tinignan kung sino yun. Laki ng ginhawa ko nang makita ng si Eren pala ang nabunggo ko. Eren! Sigaw ko sabay yakap sa kanya. ECG. Sabi niya at bahagya ako ng tinulak. Tumayo siya agad at inalalayan ako sa pagtayo. Ayos ka lang? Tanong niya sa akin. Niligid ko yung mata ko para hanapin yung iba pero wala sila. Asan sila? Yun nga ang problema ko. Nahiwalay ako sa kanila. Shit! Nagsisimula na naman ako ng magpanik. Yung takot ko kanina bumabalik na naman. Buti pa.
Hanapin na lang natin ang exit. Sa labas na lang natin sila hintayin. Tama. Maliwanag sa labas. Hindi na ako matatakot ng ganito. Sage. Tara na. Sabi ko at nag-umpisa ng maglakad. Sure kang okay ka lang? Tanong ni Eren. Pwede kang kumapit sa akin kung gusto, JJ. Sigaw ng kung sino. Pareho kami nang napalingon sa likod. Kiefer. Mabilis siya nang tumakbo palapit sa akin. Aaminin ko, sobra-sobra yung ginhawa ng naramdaman ko. Tuluyan nang nawala yung takot ko. Para ako nang nabunutan ng tinik. Paglapit ni Kiefer agad niya akong niyakap ng mahigpit. Ace hey. I thought I'll never find you. Dug ang puso ko. Hindi na to normal. Bakit? Bakit ko nararamdaman to? Bakit ganun yung sinabi ni Kiefer? Natakot ba siya? Natakot siya na hindi niya ako makikita. Pero bakit? Naguguluhan ako. Gusto kong bumitaw mula sa pagkakayakap niya pero hindi ko magawa ng pumalag. May relasyon na ba kayong dalawa? Awkward. Yan ang nangingibabaw sa amin ng tatlo ni Eren at ng hari ng ulupong. Kasalukuyan kami nang nakaupo sa bench sa tapat ng exit ng horror house. Nauna pa kami nang makalabas dun sa iba. Pagdating dito wala nang nagsalita ni isa sa amin ng tatlo. Kasalanan kasi yun ni Kiefer. Ang easy niya kasi mag-react pati tuloy ako nadala. Kuwari pa siya. Kiefe. Madalas talaga hindi nakakatulong yung mga bulete sa utak ko. Nakita kong lumabas ng exit sila Sin kaya tumayo na ako para salubungin sila. JJ. Tawag nila sa akin. Saan kayo napunta? Bakit bigla kayo nang nawala? Tanong ko sa kanila. Bigla kasi nang nagtakbuhan kaya ayun. Sagot ng isa sa kanila. JD. Tawag sa akin ni Yuri. Okay ka lang? Nagpilit ako ng ngiti at nagnod. Napatingin ako sa exit nang mapansing may lumalabas pa. Si Denzel at David. Sasakay pa bang Ferris wheel? Tanong ni Kit. Pare-pareho kami nang tumingin kay Kiefer. Hindi siya nagsasalita, para bang gusto niya na ako yung magdesisyon. Uumuwi na siguro tayo. Sabi ko. Pero di ba gusto mong sumakay? Tara na. Hangat nandito tayo. Baka hindi na maulit to din. Sabi sa akin ni Sin, may punto si Si. Baka nga hindi na maulit to minsan na lang kami nang magkasama-samang magkaklase. Kaya lang sa nangyari kanina sa loob ng horror house. Parang nag-iba na yung pakiramdam ko. Tara na. Sa Ferris wheel na kung sa Ferris wheel. Aya ni Kiefer at mabilis na naglakad. Ayos. Tara na Jay. Sana may fireworks din sila. Kagaya sa iba. Isasama ko si Mika dito sa susunod. Pagka-graduate natin balik tayo dito. Dapat pala magpa-picture tayo. Pagkasabi nila noon, agad nilang nilabas yung mga phone nila. Ganun na din yung ginawa ko. Late ko na na-realize na may dala pala ako ng phone. Sobra ng takot ko kasi nawala na sa isip ko. May mga text at miss call ako galing kay Aris. Hindi ko muna binuksan yun at nagsimula ng mag-picture-picture. Puro wacky at stolen shot ang nakukuha ko. Naglalakad na kasi kami papunta sa Ferris wheel. Pero bago tuluyan ang makarating sa pupuntahan namin nagpicture muna kami na magkakasama. Hinatak nila si Kiefer para makasama. Pagdating dun, sobra ng haba ng pila. Hala! Baka abutan na tayo ng pagsasara ng park. Sabi ko. Napatingin ako sa hari ng mga ulupong. Ayaw nga pala nito nang naghihintay. Paano na kaya to? Baka bigla siya nang tupakin. I have an idea. Sabi ni Yuri at agad na lumapit sa isang grupo ng kababaihan na nakapila. Meron siya nang sinabi dito at tumuro sa side namin. Kinilig naman yung mga babae at bigla na lang sila nang umalis sa pila. Ngumiti sa akin yung mga babae kaya ngumiti na rin ako. Ano nang meron? Tinawag ni Yuri Sin at sinenyasan ng lumapit sa kanya. Meron ulit sila ng kinausap na isang grupo. Mukha ng group dated dahil may kasama pa sila ng lalaki. Kinilig yung mga babae at sumibangot naman yung mga lalaki. Pero kagaya nung nauna umalis din sila sa pila. Ano bang nangyayari? Lumapit na rin yung ibang ulupong at nakisama sa ginagawa nila Yuri.
Meron pa silang mga kabataan na kinausap at ganun din ang mga naging reaksyon nila. Kakalahati na lang yung natitira. Pati si Kiefer nakialam na din pero siya ata ang may pinakamarami ng napaalis. Kindat pa lang kasi hinamatay na yung mga babae. Wow ha! Kahiya sa looks. Nang kakaunti na lang yung tao, sinenyasan nila kong lumapit. Pinapila nila ko at ganun din ang ginawa nila. Anong kaya nang sinabi nila sa mga tao kanina? Anong sinabi niyo dun sa mga tao? Tanong ko. Basta. Sagot nila sa akin. Tinawag na kami ng crew at sinenyasang sumakay. Ako unang pumasok dun sa bagon. Wala nang sumunod sa akin kaya nagtaka ako. Tinignan ko naman sila ng mga nasa labas. Aba! Nagtutulakan sila kung sino nang sasakay. Bigla na lang pumasok si Kiefer at naupo sa tapat ko. Parang gusto ko nang bumaba. Sumunod si Yuri at naupo sa tabi ko. Isa na lang dapat tapos isasara na yung pinto pero magkasunod na pumasok si David at Sin. Okay na kuya. Sara mo na. Utos ni Sin dun sa crew. Wala naman ang nagawa si kuya kundi ang isara ang pinto ng bagon habang nagkakamot ng ulo. Oh! Saan ka upo niyan? Tanong ko sa kanya. Tinignan niya yung bakante ng upuan kanina. Nakaupo na si David. Kakandong na lang ako sa'yo. Sabi niya at agad na naupo sa hita ko. Ang bigat. Putik. Hoy! Umalis ka nga dyan. Sigaw ni Yuri habang hinahatak si Sin, umayos ka nga si. Sigaw ni David. Huwag ka nga nang magalaw. Sigaw naman ni Kiefer. Ang bigat mo si. Sabi ko habang tinutulak siya. Pare-pareho kami nang napahinto. Tunog yun ng bakal na para bang humiwalay sa isa pang bakal. Nagtinginan kami ng lahat at nakiramdam. Wala gumagalaw at hangat maari dahan-dahan ang paghinga namin. Bigla na lang huminto yung Ferris wheel at bahagya ng nayanig ang bago na sinasakyan namin. Namatay din ang ilaw kaya ang dilim. Anong nangyari? Tanong ko. Biglang nag-ring ang phone ni Kiefer. Sinagot niya yun. Hello. Galit niya ng sagot. Yee. What the hell happened? What? Calm down. We're stuck here and you want us to calm down. Ask them to fix this thing now. Sigaw ni Kiefer at pinatay na yung tawag. Sino yun? Ano daw nangyari? Tanong ni Yuri. Si Rory. Nasa baba daw siya. Namatay daw yung kuryente at sinubukan ng buksan yung generator pero hindi kaya nang suportahan lahat ng rides. It means that we're stuck here. Tanong ni David. Yee. Bored na sagot ni Kiefer. Shoot. Gano daw tayo katagal dito? Tanong ko. Ewan ko. Hindi naman sinabi. Let it stay. Ayoko magstay dito. Magagalit si Aris sa akin. Baka isumbong pa ako nun kay kuya. Speaking of Aris, tumatawag siya. Tinulak ko si Sin para umalis sa kandungan ko. Kinuha ko yung phone ko sa bag tama ako. Si Aris nga. Nag-aalangan ako nang sagutin yung tawag. Para kasi nang alam ko na yung sasabihin niya. Hello. Sabi ko pagkasagot ng tawag. Where the hell are you? Galit na tanong ni Aris. Lagot na ako nito. Sa amusement park. Halos pabulong kong sagot. Hey. Saang amusement park? Napakaraming amusement park. Hindi ko alam yung pangalan. Kasi naman atat na atat itong si Sin na makapasok kaya hindi ko na napansin yung pangalan. Sa loob naman wala ako nang makita. Hindi ko alam yung panga, could you please stop moving? Sigaw ni Kiefer kay Sin, is that Kiefer? Ano? What the? Asan kayo? Lalong tumaas sa galit ang boses niya. Hindi ako, Jay. Sigaw ni Kiefer na parang may ginagawa ng malaswa. Nanlaki yung mata ko sa ginawa niya. Samantalang siya nakasmirk pa. Feeling ko na nadya talaga siya. Anong ginagawa niyo? Asan ba kayo? Hindi. Wala, Shit! JJ, wag dyan. Sigaw ulit ni Kiefer. Si David at Sin nagpipigil ng tawa.
Samantalang si Yuri napapailing na lang. Tigilan mo nga yan. Sigaw ko kay Kiefer. But can't. I'm almost there. If. Ano daw? Jasper Jean Mariano. Hindi totoo yun. I'm coming. Sigaw ni Kiefer. Ano ba? Galit na sita ko sa kanya. I turned to in by phone. Hindi ako sigurado sa pangalan ng lugar. Basta nasa Ferris wheel kami. Lahat ng amusement park Ferris wheel. Ang hirap naman ng paliwanagan nito. Malamang yung pinakamalapit sa amin. Minsan hindi rin gumagana utak nitong si Aris. Bigla na lang inagaw ni Kiefer yung phone sa akin at kinausap si Aris. Pwede nang mamaya ka na tumawag? Istorbo ka. Sigaw niya sa phone ko at pinatay yung tawag. Animal. Akin na nga yan. Sabi ko sabay hablot ng phone sa kanya. Gago ka talaga no. Matagal na. Aba talaga nang. Tumayo ako at inambaan siya ng suntok. Kaya lang bigla na lang yumanig yung bago na sinasakyan namin at tumunog na naman yung bakal. Napadapa ako kay Kiefer nang hindi sinasadya. Umuuga na yung bago namin. Ano yun? Takot na tanong ni Sin, JD. Tawag sa akin ni David sabay turo posisyon namin. Tinignan ko yung sarili ko at napatayo ako nang makita nang nakapatong ako kay Kiefer. Gusto mo talaga no? Pang-aasar ni Kiefer sa akin habang nakangiti ng nakakaluko. Kapal Asa. Sumilip ako sa bintana ng bagon. Sobra ng taas pala ng posisyon namin. Wala pa kami sa pinakatuktok. Muling gumalaw yung bagon at napaupo ako sa sahig. Ayos ka lang? Tanong sa akin ni Yuri at tinutulungan ako ng tumayo. Pero hindi pa man din ako nakakabangon muling yumanig ang bagon. Sigaw ko. Napakapit na si David at Sin sa upuan. May ilang ulit pang yumanig yung bagon. Kinuha ni Kiefer yung phone niya at may tinawagan. Rory. What? Hello. Rory. Tinignan niya yung phone niya, shit. Dead bat na. Biglang gumalaw yung Ferris wheel. Medyo mabilis pero ibig sabihin nun okay na. Makakatayo na sana ako nang bigla nang yumanig ng sobra ng lakas yung bagon. Pati sila David at sinapasigaw na rin. Tumunog na naman yung bakal. Hangang isang malakas na yanig yung nangyari sa bagon namin. Para kami ng candy na inalog sa lalagyan. Masyado nang mabilis yung pangyayari. Bigla na lang nahulog si Kiefer at diretsyo nang bumagsak sa akin. Napatitig ako sa kanya. Sobra ng lapit pwede niya akong halikan. Mabilis ang paghinga niya, para bang sinasabayan nun yung tibok ng puso ko. Yung puso ko. Bigla na lang bumukas yung pinto ng bagon. Napatingala ako at kita ko ang nanlilisik sa galit na mata ni Aris. Patay. What Yuri said, magko-confess po kasi ako ng feeling sa classmate kong babae, pero nahuli po kami ng dating dahil sa dami ng schoolwork. Baka po hindi na namin abutan yung fireworks. Pwede po bang mauna na po kami sa pila? Yung kinagalitan na nga ako ni Aris tapos kinagalitan pa ako ni Kuya. Hindi pa sila nasiyahan, balak pa akong i-grounded. Buti na lang at nahabag si Kuya Angelo. Kasalukuyan ako nang naghihintay sa may kanto namin. Nag-text kasi sa akin si David at sinabi nang susunduin ako. Malayo pa pero natanaw ko na yung kotse niya. Paghinto sa tapat ko sumakay na ako agad. Nakausap ko na si Denzel. Bungad niya sa akin. Pinaandar na niya yung kotse. Ano sabi? Sa tingin ko siya dapat ang magpaliwanag sa'yo. Sagot ni David. Ay pa-thrill. Tumahimik na lang ako at naghintay sa bayahe. Siguro nga, mas maganda kung si Denzel ang magsabi. Nakatingin lang ako sa bintana at pinagmamasdan yung mga bahay. Hangang sa meron ako nang mapansin. Hindi to papunta ng school. Di David. Saan tayo pupunta? Kila Denzel. Hindi siya papasok ngayon. Tumingin ulit ako sa labas. Para bang nasa ibang lugar kami. Hindi kasi ito yung ini-expect kong environment ng lugar nila Denzel. Paano ko ba sasabihin na mukha ng squatter area yung lugar? Although meron naman sementado ng bahay pero hindi tapos. Huminto kami sa tapat ng isang bahay.
Kalahating kahoy at kalahati ng sementado yun. Bumaba si David at ganun din ako. Pinagtitinginan kami ng mga tao. Ngayon lang ata nakakita ng maganda at gwapo charot. Si David ang unang lumapit sa pinto ng bahay. Denzel. Tao po. Tawag niya. May bata ng babae na nagbukas ng pinto. Para siya ng mini-mini Denzel. Ang cute. Yun nga lang babae. Sino po kayo? Tanong nung bata sa amin. Classmate kami ni Denzel. Andyan ba siya? Tanong ko. Tumango yung bata at sinenyasan kami ng pumasok. Pagpasok sa loob, malinis naman yung bahay. May pintura yung pader at kumpleto sa gamit. Umupo kami sa sofa ng kahoy at hinintay yung bata ng mini-mini Denzel. Pumasok siya sa isang kwarto at paglabas niya, kasunod na niya si Denzel. Bakit kayo nandito? Tanong niya sa amin. Kailangan kang makausap ni Jay. Sagot ni David. Ako talaga? Ako nga ba? Tinignan ni Denzel yung bata sa tabi niya. Maglaro ka muna sa labas. Tumango naman yung bata at nagtatakbo palabas. Naupo si Denzel sa tabi ko. Mukha nang alam na niya na yung pinunta ko. Naiintindihan ko kung husgahan mo ko pagkatapos kong sabihin sa'yo yung totoo. Sabi ni Denzel. Hinawakan ko yung kamay niya at nagpilit ng ngiti. Ginamit ko lang si Grace. Mabilis niya nang sabi. Sa sobra ng bilis hindi kagad nag-process sa utak ko. Ano yun? Panong ginamit? Nakita mo naman yung lugar namin, di ba? Gugustuhin mo bang mabuhay at mamatay sa lugar na to? Sabi niya habang tinitignan ang paligid ng bahay. Sa kagaya kong lumaki na may kaya at nakukuha ang kailangan. Sasabihin ko talaga ng hindi. Kahit nung nakailola ako, hindi pumasok sa isip ko na tumira sa ganito ng lugar. Panong ginamit? Tanong ko. Hindi kaya ng kagaya kong makapasok sa EFES. Kahit nga si Erin noon na abroad ang ama nahirapan ding makapasok. Ako pa kaya? Paliwanag niya. Nagtatrabaho si mama sa bahay ni Grace. Wala na siya ng magulang, mga tita na lang niya ang tumitingin sa kanya. Sabi ko dati gusto ko ng buhay na kagaya ng sa kanya. Kaya pumasok sa isip ko na gagawa ako ng paraan para yumaman. Dagdag niya. At ang ligawan si Grace ang naging sagot mo. Tanong ko at sandaling tinignan si David. Nung una hindi. Pero naiinit ako sa kanya sa mga meron siya. Bago mag-high school may kotse na siya ako kahit bisikleta wala. Kaya kinaibigan ko siya, nakikipagkulitan ako sa kanya kahit madalas niya akong sinusungitan. Hanggang sa nahuli ko yung loob niya. Inuto ko siya na ipasok din ako sa EFES. Ginawa naman niya. Pero napaaway ka naman sa mga higher year, kaya tinambak ka sa Section ED. Dagdag ni David. Tumango si Denzel. Pagpasok ko sa EFES tinigilan ko na si Grace. Nakonsensya na ako kaya ganun. Pero hindi ako tinigilan ni Grace, binibigyan niya ako ng gamit na mahirap tanggihan. Cellphone, branded na damit at sapatos. Naisip ko na kusa din naman ng magsasawa si Grace, kaya hinayaan ko siya. Huminga siya ng malalim. Naging kami pero nilihim namin. Marami nang tututol syempre. Nung magtatatlong taon na kami, binalak ko nang makipaghiwalay sa kanya pero hindi ko nagawa. Natakot ako nang mawala siya sa akin. Kasi mahal mo na siya. Sabi ko. Tumango naman siya. Bakit ayaw mong panagutan yung bata kung mahal mo siya? May halong inis sa boses ko. Akala ko hindi mabubuntis si Grace kaya nakipaghiwalay na ako sa kanya. Nakonsensya na ako sa mga ginawa ko. Pero nung araw na nag-away kayo ni Freya, sinabi niya sa akin na buntis siya. Napahilamos siya ng kamay. Natakot ako. Kaya kong panagutan yung bata pero hindi ako mapapatawad ni Grace kapag nalaman niya yung ginawa ko. Wala ako sa lugar para sermunan si Denzel. Mas kailangan niya ng kaibigan na magbibigay sa kanya ng payo sa pwede niya nang gawin. Hindi ako yun, hindi ko alam yung gagawin sa mga ganito. Nung nabuntis yung kaklase ko dati sinabihan ko lang siya na magpa-check up sa clinic. Kasi nga hindi ko alam ang gagawin sa ganito ng sitwasyon. Tinignan ko si David. Sininyasan ko siya na magsalita pero hindi niya magets yung ibig kong sabihin. Mukha kami ng tanga na nag-uusap gamit ang muka. Anong ginagawa niyo? Tanong sa amin ni Denzel kaya tumigil kami.
Ate, sino po kailangan nyo? Napatigil kami pare-pareho. Boses yun nung bata nang sumalubong sa amin kanina. Sino yung sinabihan niya ng ate sa labas? Pumasok yung bata sa loob kasunod ang isang babae na naka-uniform din ng IFES. Si Grace. Umiiyak siya at masama ang tingin kay Denzel. Narinig niya yung pinag-uusapan namin. Sinungaling ka. Sigaw ni Grace kay Denzel at nagtatakbo palabas ng bahay. Sinundan ko siya, nakita kong sumakay siya ng kotse na nakaparada kasunod ng kotse ni David. Lumingon ako kay Denzel pero hindi man lang siya gumalaw. Hindi mo man lang ba siya susundan? Inis na tanong ko sa kanya. Mas maganda na to, hindi ko kaya nang maging mabuti ng asawa sa kanya. Sabi niya at pumasok sa kwarto. Tinignan ko si David. Wala siya ng reaksyon. Gusto kong mainis sa kanya, kasi wala man lang siya ng sinabi pero ganun din naman ako. Kinuha ko yung bag ko at lumabas na ng bahay. Sumunod naman sa akin si David. Sumakay kami pareho sa kotse. Ano na? Ano balak? Tanong ko kay David. Pumasok muna tayo sa school. Sabi ni David. Pinaandar niya ang kotse. Tahimik lang ako sa buong bayahe. Gusto ko nang isipin yung pwede nang mangyari kay Denzel at Grace, pero ayoko naman ng gumawa ng sapantaha o kaya bigyan ng pag-asa yung sarili ko. Malapit na kami sa isang tulay nang makita ko yung kapareho ng kotse na sinakyan ni Grace. David! Ihinto mo! Utos ko. Inihinto niya ang kotse malapit lang sa kotse ni Grace. Bumaba ako at agad na tinignan ang loob pero walang tao. Tumingin ako sa palagid at nakita ko sa gilid ng tulay si Grace. David. Si Grace. Mabilis kaming tumakbo palapit kay Grace pero tinignan niya kami ng masama. Grace. Tara dito. Sigaw ko sa kanya habang inaabot ang kamay ko. Grace. Mapag-uusapan pa to din. Sabi ni David. Bigla na lang siya nang umiyak. Kung may mangyari kaya sa amin ng masama, pananagutan na ako ni Denzel. Lalala lang ang sitwasyon kapag ginawa mo yan. Sagot ni David at pilit inalok ang kamay niya kay Grace. Mahal ko si Denzel. Pero masakit yung ginawa niya sa akin. Sabi niya habang umiiyak. Nagsisi naman siya. Alam niya ng mali kaya pilit niya nang tinama yun. Paliwanag ko. Napatingin ako sa ilalim ng tulay. Napakataas ng tulay. Medyo malakas din ang agos ng ilog. Baka sa dagat na pulutin si Grace kapag nalaglag siya. Tinama? Sa pakikipaghiwalay sa akin. Umiiyak na tanong ni Grace. Grace. Napatingin kami sa sumigaw. Si Denzel, kasama niya yung mga classmate namin. Bakit sila nandito? Lumapit si Denzel sa pwesto namin. Kita ko ang pag-aalala niya. Ngayon nagakot ka. Grace. Tara dito. Mag-usap tayo. Sigaw ni Denzel. Sinungaling ka. Ginamit mo lang ako. Ginawa ko yon pero nagsisi na ako. Maniwala ka. Lumapit sa akin sila Yuri at Kiefer. Kasunod nila yung iba. Ano bang nangyari? Tanong ni Yuri. Sinubukan namin ng kausapin si Denzel, kinwento niya yung totoo ng dahilan. Tapos nasa labas lang pala si Grace at nakikinig. Paliwanag ko na sobra ng bilis. Tinignan ako ng masama ni Kiefer. Nakialam ka na naman. Gusto ko lang makatulong. Sagot ko sa kanya. Bakit ba kayo nandito? Ha? Tumawag sa akin si David. Pinuntahan namin si Denzel at sinundan si Grace pero nakita namin kayo dito. Paliwanag ni Yuri. Wala akong maalala na may tinawagan si David. Sa lalim na rin siguro ng iniisip ko, hindi ko napansin. Grace. Para sa baby natin, mag-usap muna tayo. Pakiusap ni Denzel. Umiling ang Grace habang umiiyak. Natatagal lang tayo dito eh. Galit na sabi ni Kiefer at bigla na lang lumapit kay Grace. Mas malapit pa sa pwesto ni Denzel. Huwag kang lumapit. Sigaw ni Grace kay Kiefer. Huminto naman ang Kiefer at nag-cross arm. Ano? Tatalon ka? Di tumalon ka. Talon na. Nanlaki yung mata ko sa sinabi niya. Gago talaga. Udyukin daw bang magpakamatay? Kiefer. Sigaw ko.
Sininyasan lang niya ako gamit ang isang daliri niya. Tumalon ka na. Duwag ka kasi. Akalain mo yun, si Grace Miller na kaibigan ni Freya. Isa palang duwag. Dagdag pa niya. Halos matampal ko na ang sarili kong noo dahil sa mga pinagsasabi niya. Ginagatungan lang niya yung sama ng loob ni Grace. Akala ko magaling kayong magpahirap. Mas matapang mas masaya pahirapan. Pero ikaw, yan pa lang ang problema mo, papakamatay na. Duwag ka pala talaga. Dagdag pa ni Kiefer. Tahimik lang nakatingin si Grace sa kanya. Pinunasan niya ang luha niya at para nang meron siya nang na-realize. Unti-unti siya nang umalis sa gilid at naglakad palapit kay Kiefer. Hindi ako duwag. Hindi ang problema ng to ang magpapabagsak sa akin. Madiin niya nang sabi kay Kiefer at lumakad siya palapit kay Denzel. Sumunod ka sa akin, mag-usap tayo. Agad na sumunod si Denzel at sumakay sa kotse ni Grace. Binalik ko yung tingin ko kay Kiefer. Dapat ba akong mamangha sa ginawa niya? Halos maaos kami sa kakasigaw kay Grace para umalis sa gilid pero siya inaway lang. Pumasok na tayo. Tapos na ang eksena.